Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda po niyo kay Chismosong Kimpaw, wala na nga pong iba ang nakareta si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ayan, ang atin naman pong tatalakayin at pag-uusapan may kinalaman naman nga po dito sa panunukod ng mga bashers kina Kim and Paolo. Sobra talaga ang lala na ugali ng mga to, no? And syempre ilang updates tungkol po sa Kim Pao. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po ng subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na mayroon po kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And kayo nga, hayaan nyo magpasalamat muna ako sa ating mga kakimpaw, sa mga nagmamahal at nakasuporta sa kanila, mga nakasubaybay sa ating channel, gabi-gabi upang makibalita at makichismis sa atin. So, eto nga, unang comment nagmula po kay Ma'am Lisel Villegas. Ako, magandang gabi po ma'am. Mukhang ngayon ko lang po nabasa ang pangalan nyo. But anyway, welcome po dito sa Gandara SRU. And shout out sa inyo. Ayun sa nila naman ang kanyang comment. Sa totoo lang po, hindi po ako nagpapadala sa mga bashers na yan. Mga inggit, mga yan. Walang magawa sa buhay. Dapat bago sila mang-bash, tingnan muna nila ang sarili nila. Mabuti ang puso ni Miss Kim sa simula pa lang ng kanyang pagpasok. Alam na kung gaano siya kahambol. Dati nakikita ko lang siya, pero sa ngayon, mula ng pandemic, lalo ko siyang nagustuhan. Ang paningin niya sa buhay, napakasimple niya. Masayahin, positive vibes talaga ang dala niya. Meron akong hinahangaan, pero lumilipas lang din. Pero nang madalas ko siyang makita at napapanood, nagkaroon ako ng paghanga talaga sa kanya. At hindi ko ng paghanga sa kanya. At hindi ako nanonood ng It's Showtime. Solid sa kabila, pero nung nasudyapan ko siya sa It's Showtime, ay siya, nanood na ako. Maganda talaga si Miss Kim, loob at labas ng kanyang pagkatao. Hindi siya basta-basta ha, huwaran siya ng kabataan. Siya ang mabuting halimbawa ng batang nangangarap na mapabuti ang pamilya. Saludo talaga ako sa kanya. Ngayon lang talaga ako humanga ng isang artista. At kahit nababasa ko at naririnig, wala akong pakialam. Basta I love Miss Kim. At noong pagkatapos ng lindol, nag-alala ko sa kanya. Pagkagising ko po, bukas ko sipi ko. Ganon ang laman ng balita. Sarili ko, sabi ko, hala, si Miss Kim nasa Cebu pa naman. Sila, sabi ko pa talaga, nawa iligtas siya. Sila ni Paolo. Ay mabuti naman sa awa ng Diyos, ligtas po talaga sila. Hayaan po yung mga bashers, mga inggitera sila. Wala magawa sa buhay. Hindi na lang maging masaya sila sa nakita nila sa kapwa nila. Pero sila, kaya mga bashers na yan, meron na kaya silang nagawang mabuti sa kapwa nila o sa sarili nila. Bakit kaya sila ganoon? Masama ugali ng mga yan. Basta si Miss Kim is the only one na hinahangaan ko. I love you, Miss Kim. So, ayan, grabe naman nga si Miss Kim. Lakas maka, what's wrong with Secretary Kim? Anyway, ayan, napakasarap pakinggan na talagang mas matimbang kung ano yung pagkakakilala ninyo kay Kim Chiu. Kaya kahit anong issues na lumalabas, wala, kiber lang.
Alam niyo yun, baliwala lang kasi we know the truth. Hawak-hawak natin na katotohanan, kilala natin si Kim Chiu and all. Kaya sa mga bashes na yan, trying na puksain yung atin pong pagmamahal kay Kim at tiwala. Sorry na lang kasi mabibigo talaga sila. Siyempre, sino mas paniniwala natin? Sila or si Kim mismo? Diba? Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Marlene Acorda, maganda rin gabi. Makavisit kayo mga basher. Manahimik kayo. Ano yung yawa mo? Nagmalasakit na nga yung mga tao. At bakit first time ba yan na ginawa ni Kim na tumulong sa mga nasalanta ng kalamidad? Kaya wag niyo sabihin na manggagamit si Kimi. Oo, manggagamit pero in a good way. At marami natutulungan. Kaya huwag kayong mangialam, lalo na mga kababayan ni Kimi, ang nasalanta. Mas higit yung tutulungan sila. Kaya nakakaawa na kayo mga bashers. Eto lang, kung sino man ang mga iniidolo nyo, himukin yung tumulong ng may ambag sa lipunan. Pati na rin kayo ng mga supporters ng iniidolo nyo. Naalala ko na naman, ang Kim Pao fandoms, grabe din talaga yung adhikain. Katulad ng ginagawa nila Kim and Paolo, yun din yung ginagawa nila. Pagtulong, silent way, in their own way, ganyan. So, tulad ng sinabi dito na, pati na rin kayo mga supporters, tumulong na lamang rin. Ayan. Tumulong kayo or else manahimik na lang kayo. Kasi hindi maganda at hindi nakakaganda sa sarili nyo. I'm sure stress kayo na nakikita niya na tumutulong si Kim sa kababayan niya. Ang tawag niyan, itim ang budhi niyo. Let's see. Grabe naman talaga ang gigil dito ni Ma'am Marlene Acorda. Ramdam ko yung gigil eh. Talagang may pakapstak sa visit at let's see. Itong si Mama Marlene Acorda. Pero ganun talaga, basher is basher, yan yung tungkulin at gawain nila. Sabagay, hindi naman tatahimik ang buhay ni Kim kung walang hindi tatahimik ang buhay ni Kim hanggat siya po ay sikat. Since kasi na sikat ka talaga is yung may bashers talaga na pilit kang hinihila pababa. Sabi nga, di ba? Ang binabato ay yung mga hitik sa bunga. Anyway, eto naman nga ang kinagigilan kasi nila. Dagsa kasi ang balita tungkol dito sa pagtulong ni Kim Chiu. So, Kim brought from CLC, one of the oldest suppliers of construction materials in Cebu. If I'm not mistaken, I think she's a relative of the owners. But anyhow, I'm sure she got advice on what to purchase. And the intent to donate for post-calamity is for immediate relief. Ayan, last night, natapos ang pagpupuno ng isa sa 10-wheeler truck na donation ni Prinsesa Chinita para sa mga pamilyang apektado ng earthquake sa Bogo City at San Remigio, Cebu. Remigio. Today, ongoing naman ang isa pang truck. Thanks, Kim. Yan. Di ba naman ang balita talaga si Kim Chiu? Natutuwa rin kasi talaga yung mga netizens kay Kimi. Ayan, na ganyan. Talagang bukal sa kanyang kalooban. Sobrang dami pa naman kasi niyan. Hindi lang simpleng donation lang yan masasabi mo. Di ba? Isang bagsakan, no? Grabe ang isang Kim Chiu. Kim Chiu brought at 2 10-wheeler trucks of construction materials for the victims of the earthquake in Bogo and San Remigio, Cebu. Kaya lalong binibless. Thank you, Kimi. Sobra. And nagsishare na lang din po si Kimi kasi ng blessing niya. Ayan sa mga, nakakatuwa nga si Kim na kahit hindi naman kailangan kasi pinagpaguran niya naman kung ano yung meron siya. Pero ibinabalik niya din kasi she knows kung gaano rin naman ka-supportive yung kanyang kababayan sa kanya, di ba? At ito nga yung sinangtok ng tok na bashers, pwede nga
sumabay ka lang sa kasikatan ni Kimi. Ay, para naman pala to kay Paolo. Dalawa sila ni Paolo ngayon ang tinitira kasi talaga ang iingay nila ngayon. Sinusugod sila Kim and Paolo siyang tunay. And ito nga sabi kay Paolo, pwede nga sumabay ka lang sa kasikatan ni Kimi dati. Dati walay na yung career mo. Kung hindi ka pa na partner kay Kimi, siguro laos ka na. Ayan na. O, diba? Ang toxic, ang lala ng mentality ng mga taong to. Ang lala ng ugali. Ito pa, tungkol naman kay Kim. Ikaw kahit laos, walang nakakakilala. Kaya nagpapansin ngayon para makilala. Kawawang nila lang. Kahit sa anong paraan, lalo na sa masama para mapansin. Mag-donate ka para mapansin ka. Sana ito para sa I think pagtatanggol naman siya kay Kim Chiu, By the way, ayun nga kasi, daming nababatikos kay Kim Chiu. Maybe this is isa sa pagtatanggol kay Kim nga, na ganyan, wala nakakakilala. Kasi si Kim siguro sinasabing manggagamit, nagpapapansin, kaya nag-donate, kaya itong response niya, na siya ang tunay na papansin. Tumulong siya para mapansin naman. Anyway, ayun, nakakagigil man, pero wala tayong magagawa. Kundi ipag-pray na lang yung ugali ng mga taong yan. And busy chiki, galit na galit rin nga si Paolo dahil sobrang dami na nangyayari sa mundo. Unahin pa nilang batikusin si Kim Chiu, diba? Na wala namang ibang intensyon kundi mabuti lamang at ang makatulong sa kanyang kababayan. Sinong hindi naman talaga magagalit? Kita rin daw po sa gestures ni Paolo sa taping na iba ang aura niya. Na parang apektado rin siya sa mga pambabatikos kay Kim Chiu. What do you think, guys? Anyway, dito lang muna ating update. Thank you so much pa sa inyong pakikinig. Kita kasi po muli sa susunod. At chika, maraming salamat.